Tunghayan po natin guys yung pagtawag po ni PRRD kay Sal Panelo regarding po ito sa magbalak po nilang mag-file ng libel case sa dating senador Antonio Trillanes. Naku po, lagot na si Trillanes nito. So ito po yung kanilang conversation. Dito matawag sa naka-live po ito sa TikTok ni Sal Panelo. At ito'y pinag-usapan ang tungkol sa kay Trillanes at itong pag-file nga ito ng libel case sa dating senador na si Sonny Trillanes. Ito po ay nakaka-gimbal dahil mukhang ituloy na nga ang pag-file ng libel case sa naturang senador na si Sonny Trillanes. So ito po ngayon ang siniwalat at ito'y sa conversation po, live conversation with former PRRD to Sal Panelo. So ito po ngayon yung takot na banta, hindi lang banta at talagang baka ito ituloy na nga po ang pag-file ng libel case dito sa dating senador Sonny Trillanes. Pakinggan po natin yung mga conversation po ng dalawa, si dating PRRD at Sal Panelo. PRD, Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Mabuti naman. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi nung alingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw ngayong abogado. So, para papasabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang katiting doon wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat na kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero, ngayon, para ayaw ko na lang magsalita sa ako mapahal ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan na pigdios. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa? Alam ng wrong spelling? Ano yung wrong spelling yan? Alam ba? Ano ang wrong spelling doon? Yung kay Ranilet, kulang ang N. Yung kay Paolo, kulang U. Wala. Ano gusto mong gawin ko? Papalo mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka-Facebook live ako. Narinig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala. Tinatanong ko nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw pag-alis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Biro mo ilang oras yun, 12 hours para. Parang 12 hours. Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours? 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10. Natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano di 14 hours? Hindi ko akalain
waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising. Yun doon ako nakalabang. Eh po, ako, Kahit person ako. ako nga eh, falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag ka matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang 4 minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing, Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya, yung kudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya ang totoo eh. Di yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan eh. Wala nga siya, Sir President. Dapat malaman na tao na totoo titik. Yes, sir. Na si Inay. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Saka wala namang magbibigay ng bangko ng gano'n. Secret. Secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, pinanatang ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binara ko siya. Sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun. Noong 2016 pa, kinover mo pa nga kamo ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease na pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Ano ba? Kailan nga pala ang balik mo sa Davao? Magkabuka siguro matulog pa ako. Oo, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao, talagang ayaw mo pa umuwi. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth, yan lang, one word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika, si Pulong participant din. Pero dito, Actually, Inday kasi national siya. teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired at matanda na ako, Pwede naman matanda na. Kita ko naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko, pero yun, 14 hours yun. Oo. Kaya gusto ko na magpahiga. Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang malakas yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan, walang pera yan. Kung malaka, ewan na nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, magpipilitan akong tatakbo ulit ng mayor. So, balang araw, kasi na umanalo o talo, makikita na lang kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng liberate. Sige, pag hindi kawawa ka, magbuka agad ka na.
kaya ngayon, wala kang, kung hayaan mo na ng ganon, totoo, matatapos ka sa buhay na ito na ganon pa, pero duda talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi mo magsabi lang, hindi mo sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. Pati ako sa bangko,